Sa gilid ng isang mataong kalsada sa Maynila, nakaupo si Ronron, isang payat na lalaking halatang ilang taon nang palipat-lipat ng lugar. Ang kanyang damit ay kupas at may mga punit. Ang buhok ay magulo at tila hindi nakatikim ng suklay. Sa tabi niya, may maliit na lata na ginagamit niyang sisidlan ng barya, umaasang may dumaan na mag-aabot ng kahit kaunting tulong. Sa bawat araw na lumilipas, hindi mabilang na tao ang nagdaraan sa harapan niya. Karamihan ay lumilingon lamang saglit bago umiwas ng tingin, na para bang isang anino lang siya na walang halaga. Ngunit hindi lahat ay lumilipas ng tahimik. May mga tambay na madalas nagkakatuwaan tuwing nakikita siya. Isang hapon, 3 binatilyo ang dumaan. Isa sa kanila, may hawak pang plastik na may lamang tinapay, ay bigla na lang isinubsob yon sa mukha ni Ronron. "O pulubi, kumain ka na lang ng tira." Sabay hagikkikan ang dalawa pa. Tinulak pa siya at halos matumba sa kalsada. Ang mga dumaraan nagkunwaring walang nakikita, may ilan pang tumawa kasama ng mga nananakit. Nanatili lamang siyang nakayuko, hindi lumalaban. Sa loob-loob niya, sanay na siya sa ganitong trato. Taon na ang binilang niya sa kalye at tila wala nang natira sa dignidad niya. Ngunit kahit pa ganoon, may isang matandang babae na nagtitinda ng prutas sa tabi ng kanto ang laging nakakapansin sa kanya. Si Aling Sion na kahit kapos din ang kabuhayan ay may pusong hindi kayang tisin ang kawawa. "Hoy, mga Ginoo, tigilan niyo mayan!" sigaw niya sa mga tambay. Ngunit nagtawanan lang ang mga ito, sabay alis. Nilapitan niya si Ronron at iniabot ang kalahati ng kanyang baon na saging. "Kumain ka muna, anak. Wala man akong pera, kahit konti makakatulong." Mula sa namumutla niyang labi, lumabas ang mahina ngunit tapat na salamat. Dumating ang gabi at sa ilalim ng poste ng ilaw, muling naupo si Ronron. Nakatulog siya sa malamig na semento gamit ang lumang karpon bilang sapin. Ang ingay ng sasakyan at busina ang naging musika ng kanyang pagtulog. Sa mga ganitong pagkakataon, nagugunita niya ang nakaraan, mga alaala ng panahong hindi siya pulubi, noong may bahay at dangal pa siyang tinatamasa. Ngunit mabilis niyang itinataboy ang mga alaala dahil para sa kanya, wala nang saysay ang lumipas. Isang umaga, dumagsa na naman ang mga tao. Sa kalsadang iyon, dumaraan ang mga estudyante, manggagawa at mamimili. At gaya ng nakasanayan, dumating muli ang mga tambay. Ngayon, dala-dala nila ang kanilang bisikleta. "Uy, si Pulubi Ronron! Tara, sakyan natin!" Sigaw ng isa. Hinatak nila ang kanyang lata ng barya at itinapon sa kanal. Pilit niyang sinubukang habulin, ngunit natumba siya sa gitna ng kalsada. Napalibutan siya ng mga tao. May ilan pang naglabas ng cellphone at nagvi-video sa pangyayari. Imbes na tulungan, mas naengganyo silang paglaruan ang eksena. Ang ilan, walang malasakit, nakisabay pa sa panlalait. "Wala ka talagang kwenta, Ronron. Pulubi na nga, abala pa." Sigaw ng isa. May dumaan na estudyanteng babae nang ngumiti ng sarkastiko at sabay hagis ng piso sa kanya. "O ayan, may baon ka na, Pulubi." Tumawa ang mga kasama niya. Muling nanahimik si Ronron, pinulot ang barya at muling naupo. Sa puso niya, ramdam niya ang bigat ng mundo na tila ba hindi na siya itinuturing na tao. Habang nagaganap ang gulo, nakatingin mula sa gilid si Aling Sion. Hindi na niya alam kung paano pa makakapagtanggol. Isang buntong hininga na lang ang kanyang nagawa at dasal sa kanyang isipan na sana'y may dumating na pagbabago para kay Ronron. Ngunit sa isip ng mga tao, walang saysay ang kanyang buhay. Isa lang siyang pulubi na pinagtatawanan, walang halaga at walang boses sa lipunan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang katahimikan at pagtitiis ni Ronron ay bunga ng mas malalim na sugat ng nakaraan. Hindi siya isinilang bilang pulubi, hindi rin siya lumaki sa kalsada. Mayroon siyang pinagmulan, isang nakaraan na pilit niyang nililibing sa bawat gabi ng gutom at bawat araw ng panlalait. Ang hindi alam ng mga tao, sa likod ng maruming anyo at basag na tinig
ay ang kwento ng isang amang minsan nang nag-alay ng lahat para sa kanyang anak. Ang anak na iyon, sa hindi malayong panahon, ay siyang magpapabago ng lahat at magpapatigil sa mga bibig na minsan nang lumait at ng api. Sa araw na iyon, walang nakakaalam na malapit nang dumating ang sandali na yayanigin ng isang salita ang buong kalsada. Ang salitang magpapabago ng tingin nila sa pulubi. Ang salitang magpapaalala na hindi lahat ng mukhang aba ay walang halaga at hindi lahat ng iniinsulto ay talagang mahina. Sa darating na pagkakataon, may isang tinig na tatawag sa kanya, isang tinig na makakapigil sa lahat ng panlalait, at ang tinig na iyon ay mula mismo sa isang taong kinatatakutan at pinapahalagahan ng buong lungsod, ang kanyang anak. Umaga na naman sa lungsod. Abala ang lahat ng tao sa kani-kanilang lakad. Mga estudyanteng nagmamadali, mga empleyadong nakaayos ang suot, at mga jeep na sunod-sunod ang pagdating. Sa gilid ng kalsada, gaya ng nakasanayan, naroon si Ronron, nakaupo sa kanyang pwestong tila ba iyon na ang naging tahanan niya. Mahina ang kanyang katawan, nanginginig pa mula sa lamig ng magdamag na walang kumot. Walang pumapansin sa kanya, maliban na lamang kung may gustong mang-asar o maghagis ng barya. Ang mga dumaraan, ni hindi man lang nagtatagal ang tingin. Para bang hindi siya tao, kundi isa lang bagay na nakaharang sa daan. Maya-maya dumating muli ang mga tambay na palaging nananakit sa kanya. Dalawa sa kanila ang may hawak na tinapay at soft drink. Habang kumakain, nagbiruan pa silang tatapon ang tira kay Ronron. At ganun nga ang ginawa nila. Isinaboy sa harapan niya ang natirang tinapay at tumawa sila ng malakas. "Kumain ka na, pulubi. Libre yan galing sa amin," sigaw ng isa. Natawa rin ang ilang mga taong nanonood. May ilan pang kumuha ng cellphone para i-video. Nahihiya man, pinulot ni Ronron ang tinapay at inilagay sa tabi. Hindi siya sumagot, hindi siya lumaban. Tahimik lang siyang nakatingin sa lupa. Sa loob niya, mabigat ang sakit na muling iniwan ng mundo, ngunit pinili niyang huwag nang magsalita. Habang nagaganap ang eksenang iyon, isang mamahaling sasakyan ang dumaan. Isa itong itim na SUV na agad nakakuha ng pansin ng mga tao. Kilala ito ng ilan dahil madalas makita ang sasakyan ng isang tanyag na personalidad, si Ferrer Monteverde, isang kilalang CEO na may-ari ng isang malaking kumpanya sa bansa. Ang presensya niya pa lang ay sapat para magpatahimik ng mga usapan. Sa pagkakataong iyon, napansin niya ang kumpol ng mga tao at ang kanuluhan sa gilid ng kalsada. Uminto ang sasakyan at bumaba ang kanyang driver upang talamin ang nangyayari. Ngunit hindi nakatiis si Ferrer. Siya mismo ang bumaba, nakaayos ang barong at may dalang maleta, halatang patungo sana sa isang mahalagang pulong. Lumapit siya at nakita ang pulubi na nakayuko, duguan ang tuhod at basang-basa ang damit sa itinapon na soft drink. Napakunot ang noo ni Ferrer at hindi siya nakagalaw agad. Para bang may malalim na damdamin ang bumangon sa kanyang puso nang makita ang matanda. Ang mga tao nagbulungan. Hindi nila inaasahan na ang mismong Ferrer Monteverde ay bababa sa ganoong lugar sa harap ng isang pulubi. Ang mga tambay natigilan at nagsimulang umatras. Alam nilang hindi sila ordinaryong tao ang kinakalaban kapag may impluensyang tulad ni Ferrer ang nakakita. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang sumunod na nangyari. Lumapit si Ferrer sa pulubi, dahan-dahan niyang inalalayan ito upang makatayo. Hindi lang basta pagtulong ang ginawa niya, kundi may halong pagmamahal ang kilos. At sa malakas ngunit nanginginig na boses, binitawan niya ang salitang nagpayanig sa buong paligid. "Papa," mahinahon ngunit malinaw at sinundan pa ng "Matagal kitang hinanap." Nagulat ang lahat ng naroroon. Ang mga tambay na nananakit kay Ronron kanina
ay parang biglang nawalan ng lakas, nanginginig at hindi makatingin ng diretsyo. Ang mga nagvi-video, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang iba ay napamulagat, ang ilan na may napaawang ang bibig. Hindi nila inaasahan na ang iniinsultong pulubi ay may kaugnayan sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Si Ronron, hindi agad nakapagsalita. Parang natigilan siya sa narinig. Parang hindi makapaniwala na sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang anak, ang batang iniwan niya noon sa pag-asang magkakaroon ng mas magandang buhay, ay ngayon nasa kanyang harapan. Mahigpit siyang inalalayan ni Ferrer at nakaramdam siya ng init na matagal na niyang hindi natitikman. Hindi na bilang pulubi na walang halaga, kundi bilang ama na muling kinilala ng sariling anak. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay nagtanong, ang iba'y nagbulungan. May mga umalis na hindi makapaniwala. Ngunit ang sigurado, ang gabing iyon ay hindi na nila malilimutan. Ang pulubi na ilang ulit nilang nilait, pinagtawanan at tinulungan lamang ng iilang may malasakit, ay biglang nabalot ng respeto dahil sa isang tawag. Isang tawag na nagmula mismo sa bibig ng isang taong iniidolo at kinatatakutan. Ang tawag na iyon ay sapat para baguhin ang buong tingin nila kay Ronron. Ang mga tambay, tahimik na lumayo, nanginginig at halatang nagsisisi. Hindi nila alam kung paano humingi ng tawad, ngunit ang takot ay halatang bumalot sa kanila. Ang mga taong kanina'y nanonood lang ay biglang nagpakumbaba. May ilan pang lumapit at tinulungan si Ferrer sa pag-alalay kay Ronron. Ang bigat ng eksena ay nagbigay ng kakaibang katahimikan. Sa kabila ng ingay ng trapiko, tila ba lahat ng tunog ay naglaho at ang tanging maririnig ay ang tinig ni Ferrer na paulit-ulit na tumatawag, "Papa, huwag ka nang mag-alala. Nandito na ako." At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng paglalakad sa kalsada, naramdaman ni Ronron na hindi siya nag-iisa. Sa dami ng taong lumapastangan at nangkapi, may isang tinig na nagbalik ng kanyang halaga, ang tinig ng anak niyang minahal niya ng higit sa lahat, kahit pa dumaan sila sa pagkakahiwalay at sakit. Ang simpleng tawag na yon ang magiging simula ng pagbabalik ng kanyang pagkatao at ang simula rin ng gulong magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Nagpatuloy ang pagkakagulo sa kalsada matapos tawagin ni Ferrer si Ronron na Papa. Ang mga tao hindi makapaniwala sa narinig nila. Ang pulubing dati nilang pinagtatawanan, bigla na lang kinilala ng isang tanyag na CEO. Ang ilan sa kanila ay nagbubulungan, nagtatanong kung paano posible na anak ng isang makapangyarihan at mayamang tao ang matagal na nilang nilalait sa lansangan. Ang mga tambay na kanina'y walang habas na nananakit ay nanlaki ang mga mata, unti-unting umatras at para bang hindi na alam ang gagawin. Hindi nila akalain na ang tinuturing nilang pinakaaba sa lahat ay ama pala ng isang taong may kapangyarihan at impluensya sa buong lungsod. Hawak pa rin ni Ferrer ang braso ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang itinayo si Ronron at inalalayan. Ang mga taong nakapalibot ay hindi malaman kung lalapit ba sila para tumulong o mananatiling nakamasid na lang. May ilan na naglabas ng cellphone at patuloy na kinukuna ng video ang eksena. Ang iba naman, tila nakaramdam ng hiya sa sarili nilang ginawa noon. Ang bawat taong minsang lumait at ng insulto, napilitan na yung lumunok ng kahihiyan habang nasasaksihan ang muling pagkikita ng mag-ama. Si Ronron naman, halos hindi makapagsalita. Nanlalabo ang kanyang paningin, hindi niya alam kung guni-guni lamang ba ang lahat ng ito. Ngunit nang marinig muli ang tinig ni Ferrer na buong pagmamahal na nagsabi, "Papa, huwag ka nang matakot, kasama mo na ako," ay napaluha siya.
Bumagsak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit ng mga sugat sa kanyang katawan, kundi dahil sa bigat ng emosyon na ngayon lamang muling lumabas. Matagal niyang inakala na hindi na niya makikita ang kanyang anak, na matagal na niyang tinanggap na baka tuluyan nang nagbago ang buhay nito at nakalimutan siya. Pero ngayong nasa harap niya na ito, tila nabura lahat ng taon ng pangungulila. Sa mga oras na yon, hindi mapigilan ng mga tao ang magtanong sa isa't isa. Totoo ba yon? Papa pala siya ng CEO? Bulong ng isang estudyanteng babae. Hindi ako makapaniwala. Ilang beses ko pa siyang nakitang pinagtatawanan dito. Sagot ng isa. Grabe, napahiya tayo. Lahat tayo naging bulag. Dagdag pa ng matandang lalaki na kanina lang ay walang malasakit na dumaan sa tabi ni Ronron. Ang mga salita nila ay punong-puno ng pagsisisi at hiya. Samantala, ang mga tambay na siyang naging pangunahing salarin sa pananakit ay hindi malaman kung saan lulugar. Nanginginig sila, hindi makatingin kay Ferrer. Ang isa sa kanila ay pilit pang lumapit at bumulong ng mahina. Pasensya na po, hindi po namin alam. Pero bago pa siya makapagtapos, tinapunan siya ng malamig na tingin ni Ferrer. Hindi siya nagsalita, ngunit sapat na ang titig na iyon para maunawaan ng lahat ang bigat ng kanyang galit. Ang mga tambay ay dali-daling nagtakbuhan palayo, iniwan ang kanilang bisikleta at hindi na nagpakita pa. Nang masigurado ni Ferrer na ligtas na si Ronron, agad siyang sumenyas sa kanyang driver at mga kasamahan. Lumapit ang dalawang bodyguard at mabilis na nagbigay ng tulong. Isa sa kanila ang nag-abot ng malinis na bimpo at tubig at isa naman ay nagbukas ng pinto ng SUV. Habang inalalayan nila si Ronron papunta sa sasakyan, nakatingin ang lahat ng tao, tila nanonood ng isang eksenang hindi nila inaasahan. Walang humakbang ni isa man upang hadlangan ang pag-alis. Sa halip, lahat ay natigilan at nag-isip kung paano nila nagawang pagtawanan at hamakin ang taong ngayoy pinagmumulan ng isang malaking kwento ng hiwaga. Bago tuluyang sumakay, lumingon si Ferrer sa mga taong nakapalibot. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit ng malakas. Sa halip, mahina ngunit matalim ang kanyang mga salita. Huwag ninyong maliitin ang isang tao base lang sa itsura. Hindi ninyo alam ang pinagdadaanan nila. Hindi ninyo alam ang totoong kwento nila. Ang ama ko, tinrato nyo bilang wala. Pero sa akin, siya ang pinakamahalagang tao. Ang kapahimikan na sumunod ay mabigat para bang isang sampal sa lahat ng naroon. Wala ni isa mang nakapagsalita. Ang iba ay yumuko. Ang ilan ay napahawak sa sariling dibdib. Nakaramdam ng konsensya. Pagkasakay nila sa sasakyan, nagsimula nang magtanong si Ferrer sa kanyang ama. Papa, bakit ka napunta rito? Bakit hindi mo ako hinanap? Ngunit sa mga sandaling iyon, si Ronron ay nanatiling tahimik. Pilit hinahabol ang hininga. Ang bigat ng emosyon, ang hiya at ang takot ay naghalo-halo. Alam niyang darating ang araw na kailangan niyang ikwento ang lahat. Ngunit sa ngayon, sapat na para sa kanya na muling makapiling ang anak. Sa kabila ng hirap at dumi ng lansangan, naramdaman niya ang mainit na yakap ng anak na matagal niyang inasam. Samantala, sa kalsada, patuloy ang bulungan ng mga tao. Ang mga nakakita sa pangyayari ay agad kumalat ang kwento sa kanilang mga kapitbahay at kaibigan. Ang mga video na kuha ng ilan ay mabilis na nag-trending online. Ang titulo sa mga post, "Pulubi, ama pala ng isang CEO." Marami ang nagulat, marami ang naintriga. Ngunit higit sa lahat, marami rin ang nakaramdam ng bigat ng aral na iniwan ng pangyayari. Maging ang mga taong hindi direktang kasali ay nagsimulang mag-isip tungkol sa paraan ng pagtrato nila sa mga taong nasa lansangan. At habang lumalayo ang sasakyan ni Ferrer, ang kalsadang minsan ay naging saksi sa panlalait at pang-aapi kay Ronron ay nanatiling tahimik. Para bang natuto rin ito ng aral.
Ang eksena ay nagsilbing paalala na ang buhay ay may kakayahang bumaligtad sa isang iglap at ang taong iyong hinamat kahapon ay maaaring siya palang magpapaalala sa iyo ng tunay na halaga ng respeto at pagkatao pagdating sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Maynila. Uminto ang SUV na sakay ni Ferrer at Ronron. Bumungad sa kanila ang isang malaking bahay na may malawak na bakuran. Malinis at maayos ang bawat sulok. Hindi ito kasing enggrande ng mga mansyon ng ibang mayayamang pamilya, ngunit malinaw na pinanatili itong matatag at pribado. Para kay Ronron na ilang taon nang natutulog sa bangketa at sa gilid ng kalsada, para bang ibang mundo ang lugar na iyon. Halos hindi siya makapaniwala na siya ang inaakay papasok sa mismong bahay na iyon ng sariling anak. Pagbaba nila, agad lumapit ang mga tauhan ni Ferrer. May isa na nagdala ng kumot, may nagbigay ng tsinelas at may nagsilbing alalay kay Ronron upang hindi siya madapa. Dahan-dahan siyang inalalayan papasok sa loob. Sa unang hakbang niya sa loob ng bahay, agad siyang napahinto. Nasilayan niya ang mga litrato sa dingding, mga larawang malinaw na kuha mula sa pagkabata ni Ferrer hanggang sa kasalukuyang tagumpay nito. Naroon ang mga graduation picture, mga larawang sa negosyo at maging mga retrato ng mga awards na tinanggap ng kanyang anak. Hindi niya napigilang mapaluha. Tahimik niyang sinabi sa sarili, kahit pala wala ako sa tabi niya, naging matagumpay siya. Napansin ito ni Ferrer at agad niyang hinawakan ang balikat ng ama. Papa, matagal kitang hinanap. Kahit saan ako pumunta, umaasa ako na nakikita pa rin kita. Napayuko si Ronron at humikbi. Anak, hindi ko akalaing darating pa ang araw na magkikita tayo ulit. Pinili kong magtago, pinili kong magpakalayo dahil wala na akong mukhang ihaharap sa'yo. Matagal akong nilamon ng kahihiyan. Ang tinig niya ay garalgal, puno ng bigat ng nakaraan. Umupo sila sa sala. Sa pagkakataong iyon, napilitan si Ronron na ikwento ang kanyang buhay bago siya naging pulubi. Anak, noong bata ka pa, nagsikap akong magtayo ng negosyo. May tindahan tayo noon sa probinsya, may kaunting ipon din. Akala ko'y magtatagumpay ako. Pero naloko ako ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Pinapirma nila ako sa mga papeles na hindi ko naintindihan. Hanggang sa isang araw, lahat ng pag-aari natin nawala. Binaon ako sa utang at ang mama mo hindi na nakayanan ang hirap. Huminto siya sandali, pinahid ang luha bago nagpatuloy. Umalis siya, iniwan ako at ikaw lang ang naiwan sa akin noon. Pero nang makita kong nahihirapan ka na, pinili kong ipaubaya ka sa kamag-anak natin at umalis. Iniwan kita, hindi dahil ayaw kitang alagaan, kundi dahil naniniwala akong mas may pagkakataon kang makaligtas kung wala ako. Tahimik lamang na nakikinig si Ferrer, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang lungkot at galit. Galit hindi sa ama, kundi sa mga taong sumira sa kanilang buhay. Lumapit siya kay Ronron at mahigpit itong niyakap. Papa, kahit anong nangyari, ikaw pa rin ang ama ko. Hindi ko hinanap ang yaman sa iyo. Ang hinanap ko ay ikaw mismo. Ngayon na natagpuan na kita, hindi na kita iiwan. Ang mga salitang iyon ay tila musikang gumaan sa puso ni Ronron. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang taon ng pamumuhay sa lansangan, muli niyang naramdaman na may tahanan siya. Kinagabihan, pinahanda ni Ferrer ang silid ng kanyang ama. Malinis na kama, bagong damit at masarap na pagkain ang nakahain. Habang kumakain si Ronron, halos hindi siya makapaniwala. Ang simpleng kanin at ulam na dati, pinapantasyahan niya sa mga tirahan sa bangketa. Ngayon ay nasa harap niya ng sagana. Hindi siya makapigil umiyak sa gitna ng pagkain. Anak, sobra-sobra na ito. Hindi ko alam kung paano ko matutumbasan lahat ng ginagawa mo. Sagot naman ni Ferrer, wala kang dapat tumbasan, Papa. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Matagal kang naghirap, oras na para makabawi ako.
Ngunit sa likod ng mainit na tagpong iyon, ramdam ni Ferrer na marami pa siyang kailangang malaman. Hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi pati na rin sa mga taong dahilan ng pagbagsak ng kanyang ama. Sa isip niya, hindi sapat na nagkita na silang muli. Kailangan niyang alamin ang katotohanan at papanagutin ang mga taong umabuso. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi para sa hustisya, para sa ama niyang minsan nang nawalan ng lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Ferrer. Sa kanyang pagtingin sa silid ng ama, nakita niyang mahimbing itong natutulog sa isang malinis na kama. Bagay na matagal na nitong hindi naranasan. Lumapit siya at pinagmamasdan ang mukha nito. Bagamat bakas ang hirap at pagod ng mga taon, naroon pa rin ang dignidad ng isang taong minsang matatag. Sa kanyang sarili, nangako si Ferrer, "Hindi ko na hahayaang muli kang hamakin. Paninindigan ko ang pangalan mo, Papa, at ipapakita ko sa lahat na kahit saan ka mapunta, ikaw pa rin ang taong pinagmulan ng lahat ng tagumpay ko." At sa mga oras na yon, habang tahimik na nagsisimula ang bagong araw, unti-unti ring nagsisimula ang bagong yugto ng buhay ni Ferrer at Ronron. Hindi na bilang pulubi at isang estranghero, kundi bilang mag-ama na muling pinagbuklod ng pagkakataon. Ngunit kasabay ng muling pagkikita, kasabay ding darating ang mga hamon, dahil ang nakaraan ay hindi basta-basta mawawala. At ang mga taong minsang nanloko kay Ronron ay tiyak na muling magpapakita. Dala ang kanilang kasinungalingan at kasakiman. Ang lahat ng ito ay haharapin nila, hindi na hiwa-hiwalay, kundi magkasama bilang tunay na pamilya. Kinabukasan, matapos ang unang gabi ng pamamahinga ni Ronron sa bahay ng anak, mas maliwanag ang naging gising niya. Hindi siya sanay sa malambot na kama at malamig na silid. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng mahimbing. Pagbaba niya sa sala, sinalubong siya ng mga tauhan ni Ferrer na may magalang na pagbati. May nakahandang almusal sa mesa, mainit na kape, pandesal, itlog at prutas. Para kay Ronron, ito ay isang bagay na hindi niya naiisip na muling mararanasan. Napayuko siya at mahina ang tinig na nagsabing, "Panginoon, salamat sa bagong buhay na ito." Habang nag-aalmusal, dumating si Ferrer, nakasuot ng pormal na barong, halatang may mahalagang pulong sa kumpanya. Umupo siya sa tabi ng kanyang ama at ngumiti. "Papa, kagabi pa kita gustong tanungin, pero baka hindi ka pa handa. Paano ka napunta talaga sa kalsada? Ano ang nangyari pagkatapos mong iwan ako noon?" Huminga ng malalim si Ronron bago nagsalita. "Anak, nasira ako dahil sa pagkakamali at kasakiman ng ibang tao. Noong bumagsak ang negosyo ko, hindi ko alam kung saan pupunta. Ang mga kasosyo ko na akala ko'y kaibigan, sila pa ang unang tumalikod sa akin. Kinuha nila ang lahat ng natira. Iniwan akong baon sa utang. Simula noon, wala na akong lakas ng loob na bumalik sa'yo. Mas pinili kong mawala kaysa makita mo akong talunan." Habang nagsasalita si Ronron, hindi napigilan ni Ferrer ang mahigpit na pagkuyom ng kamao. Kita sa kanyang mukha ang galit. "Papa, dapat hindi mo kinimkim lahat. Kung alam ko lang, noon palang hahanapin na kita. Yung mga taong nanira sa'yo, hindi sila pwedeng manatiling malaya, hindi sapat na binawi nila ang lahat. Pinabagsak pa nila ang buhay mo." Tumingin siya sa kanyang ama ng diretsyo. "Ngayon na magkasama na tayo, papangalanan mo sila. Pananagutin natin sila." Napayuko si Ronron. May halong takot at alinlangan sa kanyang mata. "Ferrer, matagal na yon. Baka mas mabuti ng kalimutan na lang." Ngunit mariin ang sagot ng anak. "Papa, ang nakaraan na hindi kinakaharap ay uulit. Hindi ko ito gagawin para lang gumanti. Gagawin ko ito para maibalik ang dignidad mo at para malaman ng lahat na mali ang ginawa nila sa'yo.
Mahabang katahimikan ang sumunod bago tuluyang bumitiw ng pangalan si Ronron. Isa-isang lumabas sa kanyang bibig ang mga dating kasosyo na umagaw ng lahat sa kanya. Mga apelyedong kilala pa rin hanggang ngayon sa negosyo. Napailing siya matapos sabihin iyon. Sila ang dahilan kung bakit ako naging Ronron na pulubi. Ngunit huwag mong hayaang lamunin ka rin ng galit, anak. Kinahapunan, dinala ni Ferrer ang ama sa kanyang opisina. Malaki at moderno ang gusali, may mga salamin na pader at mga taong nakasuot ng pormal na abala sa kanilang trabaho. Nang pumasok si Ferrer, lahat ay nagbigay galang. Ngunit laking gulat ng mga empleyado nang makita nilang may kasamang matanda siyang nakasimple at payak na damit. Si Ferrer, hindi nag-aatubiling ipakilala. Mga kasama, siya ang aking ama, si Ginoong Ronron Monteverde. Ang lahat ng tagumpay ko ngayon ay utang ko sa kanya. Nabigla ang iba at may ilan pang nagbulungan. Ngunit kitang-kita ang respeto sa boses ng kanilang CEO. Walang nakapagbitiw ng pangungutya dahil malinaw ang mensahe. Ang ama niyang dating pulubi ang pinagmumulan ng kanyang dangal. Umupo si Ronron sa isang gilid habang abala si Ferrer sa pagpupulong. Ngunit pansin niyang may ilang empleyadong hindi maitago ang pagtataka. May dalawa pang executive na nakakunot ang noo at tila nagdududa. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Ferrer. Huwag kang mababahala, Papa. Hindi lahat agad makakaintindi. Pero darating ang araw, sila mismo ang magpapakita ng respeto. Tumango lamang si Ronron, bagamat ramdam niya ang tensyon sa paligid. Samantala, lumabas ang balita sa media. Isang reporter ang nakakuha ng eksena sa kalsada nang tawagin ni Ferrer ang pulubi bilang papa. Nag-viral ang video at mabilis na kumalat sa social media. Headline sa balita, "Pulubi, ama pala ng isang kilalang CEO." Naging usap-usapan ito sa buong lungsod. May mga humanga kay Ferrer dahil sa kanyang tapang na ipagtanggol at aminin ang kanyang ama sa kabila ng nakaraan nito. Ngunit hindi rin nawala ang mga mapanuri at mapanghusga. May ilan na nagsasabing baka kahihiyan lamang ang dala ng isang pulubing ama sa pangalan ng Monteverde. Sa bahay, habang pinapanood nila ang balita, napabuntong hininga si Ronron. "Anak, baka masira ang pangalan mo dahil sa akin." Ngunit numiti lang si Ferrer. "Papa, ang pangalan ko ay masisira lang kung ikakahiya kita, pero hindi iyon mangyayari. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging matatag. Ang pagkakakilala ko sa iyo ay hindi bilang pulubi, kundi bilang ama na hindi sumuko." Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "At kung may hahamak sa iyo, haharapin nila ako." Sa mga sandaling iyon, unti-unting gumaan ang dibdib ni Ronron. Kahit may takot pa rin siya na bumalik ang mga dating kaaway, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. May anak siyang handang lumaban para sa kanya at may tahanan siyang muling babalikan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi agad maghihilom, ngunit malinaw na nagsisimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata kung saan hindi na siya pulubi sa lansangan, kundi isang ama na muling niyakap ng kanyang anak. Ngunit kasabay ng panibagong pag-asa, alam niyang darating din ang mga anino ng kahapon. At doon masusubok kung hanggang saan sila kayang dalhin ng kanilang pagkakaisa. Pagkaraan ng ilang araw, nagpasya si Ferrer na isama ang kanyang ama sa kumpanya. Gusto niyang hindi lang sa bahay makilala ng mga tao si Ronron, kundi maging sa mismong lugar kung saan siya nagtagumpay. Isang umaga, inihatid niya ito sa gusali ng Monteverde Holdings. Sa pagpasok pa lang nila, halata na ang mga tingin ng mga empleyado. Ang iba nagtataka kung bakit may kasamang matanda ang kanilang CEO. Ang iba naman nagbubulungan at nagsisimula ng umusbong ang mga espekulasyon. Ngunit si Ferrer, matatag na nakangiti habang ipinapakilala ang kanyang ama. "Mga kasama, siya si Ginoong Ronron Monteverde, ang aking ama. Ang lahat ng tagumpay na nakikita ninyo ngayon
ay nagsimula sa kanyang sakripisyo. Sa unang pagkakataon, nakapasok si Ronron sa isang lugar na napakaganda kumpara sa mga lansangang dati niyang tinutulugan. Halos hindi siya makapaniwala na sa gitna ng malalaking chandelier, marmol na sahig at mga taong nakauniporme, siya ay pinapahalagahan at ipinagmamalaki ng kanyang anak. Tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok habang nagbubukas ng meeting si Ferrer. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang ilang bulungan mula sa ibang executive. Pulubi pala ang tatay niya? Bulong ng isa. Paano kung masira ang pangalan ng kumpanya kapag kumalat ang nakaraan? Dagdag pang isa. Bagamat mahina, ramdam ni Ronron ang pagdududa at panghuhusga. Napayuko siya at inisip na baka nga tama ang kanyang pangamba na siya ang magiging dahilan ng kahihiyan ng anak. Matapos ang pulong, lumapit si Ferrer sa ama at kinamayan ito sa harap ng lahat. Papa, maraming salamat sa pagdalo. Naway malaman ng lahat dito na ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kanyang pinagmulan. Nagpalakpakan ang ilang empleyado, lalo na iyong mga matagal nang nakakakilala kay Ferrer. Ngunit may ilan pa ring nananatiling hindi kumbinsido. Alam ni Ferrer na hindi madaling baguhin ang pananaw ng lahat, pero determinado siyang ipakita ang halaga ng kanyang ama. Samantala, sa labas ng kumpanya, kumalat palalo ang balita tungkol sa muling pagkikita ng mag-ama. Lalo itong lumaki ng isang sikat na news outlet ang maglabas ng espesyal na ulat tungkol sa pulubi na ama ng CEO. May mga taong himanga sa tapang ni Ferrer na hindi ikahiya ang pinagmulan. May mga estudyanteng nagkomento sa social media na sila'y na-inspire at natuto na huwag husgahan ang tao sa panlabas na anyo. Ngunit hindi rin nawala ang mga mapanghusga. May mga nagtanong kung karapat-dapat ba talagang pamunuan ni Ferrer ang isang malaking kumpanya kung ang ama nito ay nagmistulang pulubi sa lansangan. Ang ilan pa'y sinabing baka kahinaan iyon ng pamilya. Nang makita ni Ronron ang mga balitang iyon, nabahala siya. Kinausap niya ang anak isang gabi habang nagkakape sila sa veranda ng bahay. Anak, baka tama ang iniisip ng iba, baka masira ang pangalan mo dahil sa akin. Dapat siguro hindi na ako lumantad. Magtago na lang ako para hindi ka madamay. Ngunit mariin ang sagot ni Ferrer. Papa, wag mo nang isipin ang sinasabi ng iba. Ang importante ay ang katotohanan. At ang katotohanan, ikaw ang ama ko. Kung ikakahiyaki pa, masisira ako bilang tao. Huwag mong aalisin sa akin ang karapatan na may pagmamalaki ka. Naluha si Ronron sa mga salitang yon. Ramdam niyang walang puwang ang kanyang takot sa puso ng anak. Nagsimula siyang makumbinsi na maaaring hindi nga siya pasanin, kundi inspirasyon. Ngunit sa loob niya, may bahid pa rin ng pangamba. Hindi niya alam na ang kanilang hakbang na magpakita sa publiko ay magbibigay daan para bumalik ang mga taong minsang nanira sa kanya. Isang linggo matapos ang pangyayari sa kalsada, dumating ang balita na ang ilan sa dating kasosyo ni Ronron ay nagnanais na kipagkita. Ipinadala nila ang kanilang sekretarya sa opisina ni Ferrer. Dala ang isang sulat na humihiling ng pagpupulong. Ang mga pangalan sa papel ay agad na bumalik sa alaala ni Ronron. Sila ang mga taong nagpatumba sa kanyang negosyo, ang mga kaibigang nagbenta sa kanya at iniwan siyang baon sa utang. Nang makita ni Ferrer ang listahan, agad siyang nagalit. Sila ba ang mga taong nagdulot sa iyo ng lahat ng paghihirap na naranasan mo? Tumango si Ronron, nanginginig ang mga kamay habang binabalikan ang sakit ng nakaraan. Oo anak. Sila ang dahilan kung bakit ako bumagsak. Bakit ako naging Ronron na pulubi? Mariin ang tono ni Ferrer. Papa, hindi ko hahayaang lumapit sila sa atin nang parang walang nangyari. Pananagutin natin sila. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng taong niloko nila. Ngunit pinigilan siya ni Ronron. Ferrer, baka mas lalo ka lang mapahamak. Ang mga taong iyan, hindi basta-basta sumusuko. Malalakas din ang impluwensya nila.
Baka magdulot lang ito ng mas malaking gulo. Ngunit tumayo si Ferrer at tumingin sa malayo, determinadong tapusin ang lahat. Kung wala kang boses noon, ngayon ako ang magiging boses mo. Hindi na tayo magtatago. Hindi na ako papayag na ikaw ay hamakin ulit. Sa mga sumunod na araw, naghanda si Ferrer para sa pagharap sa mga dating kasosyo ng kanyang ama. Umingi siya ng tulong sa kanyang mga abogado, ipinag-utos na buksan muli ang mga lumang dokumento at inalam ang bawat detalye ng panlilinlang na ginawa sa kanyang ama. Samantala, si Ronron ay nanatiling tahimik, ngunit ramdam niya ang kaba. Alam niyang hindi madaling laban ang kanilang haharapin. Ngunit sa kabila ng takot, naroon din ang pag-asa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may katuwang na siyang haharap sa kanyang mga bangungot ng nakaraan, ang anak na dati iniwan niya. Ngunit ngayon siya na ang kanyang sandigan. Dumating ang araw ng pagpupulong. Sa isang pribadong silid sa loob ng opisina ni Ferrer Monteverde, nakaupo si Ronron sa tabi ng kanyang anak. Kinakabahan, ngunit pinipilit panatilihin ang katahimikan. Ang mga dating kasosyo na minsan niyang pinaniwalaan at pinagtitiwalaan ay isa-isang pumasok. Maayos ang kanilang bihis, dala ang hangin ng kumpiyansa at kayabangan. Ang ilan ay hindi nagbago. Ang mga mukha ay pamilyar na pamilyar kay Ronron kahit pa ang mga taon ay nagdaan. Nang makaupo sila, nagsimula agad ang isa. Ferrer, alam naming busy ka, pero salamat at pinagbigyan mo kaming makipag-usap. Narito kami hindi para balikan ng nakaraan, kundi para pag-usapan ang kinabukasan. Maganda sanang magtulungan muli ang ating mga negosyo. Nanlamig si Ronron sa narinig. Pinigilan niyang magsalita, ngunit nakita niya ang galit sa mga mata ni Ferrer. Ang kinabukasan, paano ninyo kayang banggitin ang salitang iyan, gayong kayo mismo ang sumira sa nakaraan ng pamilya ko? Malamig at matalim ang tinig niya. Ang kinabukasan ng Monteverde ay itinayo ko mula sa wala. Matapos ninyong lamangan, lokohin at pabagsakin ang aking ama. Napayuko si Ronron sa hiya at lungkot. Ngunit sa likod ng kanyang takot, naramdaman niya ang lakas ng anak na nagsasalita para sa kanya. Isa sa mga dating kasosyo, si Arturo, ang nagbilit ngumiti. Ferrer, matagal na yun. Negosyo lang walang personalan. Nais lang naming ayusin ang lahat at makapagtrabaho ulit sa ilalim ng iyong kumpanya. Natawa si Ferrer, ngunit mapait ang kanyang tawa. Negosyo lang ba? Dahil sa tinatawag ninyong negosyo, ang ama ko ay natulog sa lansangan, pinagkakatuwaan at pinapahiya. Ang dignidad niya ay ninakaw ninyo at ngayon, magtatangkang babalik na parang walang nangyari? Nagsimulang sumabat si Ronron, mahina ngunit malinaw ang boses. Ferrer, baka tama na. Baka hindi na nating kailangang humingi ng hustisya. Baka mas mabuting kalimutan na lang. Ngunit lumapit si Ferrer sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Papa, buong buhay mo tinanggap mo ang sakit na gawa ng iba. Hindi ako papayag na ganoon ang mangyari ulit. Huwag kang matakot. Ako ang lalaban para sa'yo. Napaluha si Ronron sa tinig na iyon. Noon pa man, siya ang nagpoprotekta kay Ferrer bilang bata. Ngunit ngayon, ang anak na mismo ang handang lumaban para sa kanya. Sa harap ng lahat, inilabas ni Ferrer ang ilang dokumentong nakuha ng kanyang mga abogado. Mga papeles na nagpapatunay ng ilegal na pagpirma at panlilinlang na ginawa ng mga kasosyo kay Ronron. Narito ang ebidensya. Ang lahat ng ito ay dadalhin ko sa korte kung hindi ninyo aaminin ang ginawa ninyo. Hindi ako interesado sa pakikipagpartner. Ang gusto ko ay hustisya. Nagkagulo ang mga dating kasosyo. Ang ilan ay nagtangkang ipaliwanag na matagal na ang lahat ng iyon at wala ng saysay na muling ungkatin. Ang iba naman ay natigilan, halatang kinabahan sa posibilidad ng muling pagbubukas ng kaso. Si Arturo, na tila lider ng grupo, ay muling nagsalita. Kung sa korte ito mauwi,
Lahat tayo madadamay. Maaaring madumisan ang pangalan ng kumpanya mo, Ferrer. Isipin mong mabuti. Ngunit hindi natitinag si Ferrer. Hindi ko ikinahiya ang aking ama kahit siya ay naging pulubi. Sa tingin ninyo matatakot ako na masira ang pangalan ko? Ang tunay na kahihiyan ay ang patuloy na pagtanggap sa kasinungalingan. Huwag kayong umasa na mananahimik ako. Ang boses niya ay puno ng determinasyon at ang mga salita ay tumama sa mga kasosyo na tila mga palasong hindi nila maiwasan. Sa isang gilid, tahimik na nakikinig si Ronron. Ang kanyang puso ay naghalo-halo, takot, hiya, ngunit higit sa lahat, isang matinding pagmamataas sa anak na hindi siya iniwan. Minsan pa, nagsalita siya, "Ferrer, anak, kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Ngunit tandaan mo, hindi na ako naghahanap ng kapalit. Ang hinihiling ko lang, sana huwag ka ring lamunin ng galit." Napatamos si Ferrer, ngunit mariin pa rin ang kanyang paninindigan. "Papa, hindi ito galit. Ito ay para sa katotohanan. At kahit anong mangyari, ikaw ang magiging sandigan ng lahat ng ito." Sa huli, walang naging kasunduan. Ang mga dating kasosyo ay umalis na may dalang kaba at pangamba. Alam nilang hindi basta-basta ang kanilang kaharap. Paglabas nila, nag-iiwan sila ng mga tingin na puno ng takot at pag-aalala. Alam nilang ang laban ay hindi pa tapos at darating ang panahon na haharap sila sa batas. Naiwan si Ferrer at si Ronron sa silid, parehong tahimik. Sa wakas, nagsalita si Ronron, "Anak, ngayon ko lang naramdaman ulit na hindi ako nag-iisa. Salamat sa hindi mo pagtalikod." Yumakap si Ferrer sa kanyang ama. "Papa, matagal kang nagdusa. Panahon na para maramdaman mong hindi ka na kailanman mag-iisa. Ang laban na ito, sabay nating haharapin." Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa veranda ng bahay, muling napag-usapan ang nakaraan. Sa bawat kwento ni Ronron ng kanyang kabiguan, mas lalo lamang tumitibay ang desisyon ni Ferrer na ipaglaban ang karapatan ng kanyang ama. Para kay Ronron, sapat na ang pagmamahal at respeto na muling bumalik sa kanyang buhay. Para kay Ferrer, hindi matatapos ang kwento hanggat hindi napapakita sa lahat na kahit ang taong minsang inapi at tinaboy ay may karapatang bumangon at lumaban para sa kanyang dangal. Sa gabing iyon, malinaw sa kanilang dalawa, ito pa lamang ang simula ng mas malaking laban. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa naging pagharap ni Ferrer at ng mga dating kasosyo ni Ronron. Sa mga pahayagan at social media, naging mainit na usapin ang kwento ng pulubi na ama ng CEO. May mga nagsabing kahanga-hanga ang tapang ni Ferrer sa pagtatanggol sa kanyang ama at may ilan namang kini-question kung bakit niya pa kailangang balikan ang nakaraan. Ngunit sa kabila ng halo-halong opinyon, mas marami ang humanga. Nakita ng publiko ang larawan ng isang anak na hindi ikinahihiya ang kanyang pinagmulan at iyon ay nagdulot ng respeto sa kanya mula sa maraming ordinaryong tao. Marami ang nagsabi na sa wakas, may isang lider na hindi natatabunan ng kayabangan at kasakiman. Samantala, si Ronron ay nagsimulang makilala ng mga tao hindi na bilang pulubi, kundi bilang simbolo ng pag-asa. Sa tuwing sila ni Ferrer ay sabay na lalabas, napapansin ng mga tao na may mga lumalapit upang makipagkamay at magpasalamat. May isang taxi driver na nagsabi, "Sir Ronron, salamat at hindi ninyo ikinahiya ang inyong pinagmulan. Inspirasyon kayo sa amin." Isang estudyante rin ang lumapit at nagbigay ng bulaklak. "Tito, kayo po ang patunay na kahit mahulog ang isang tao, may pag-asa pang bumangon." Hindi napigilan ni Ronron ang mapaluha sa mga sandaling iyon. Ang taong ilang taon ay kinukutya at tinataboy, nayo'y pinapalakpakan at iginagalang. Ngunit kasabay ng pag-angat ng imahe ni Ronron, lalong tumindi ang kaba ng mga dating kasosyo. Ang pangalan nila ay nagsimulang mabanggit sa mga balita. Hindi man diretsyong pinangalanan,
ramdam nilang unti-unting nabubuksan ang mga baho nila. Sa isang pribadong pulong, nagtipon sila upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Hindi tayo pwedeng mauwi sa korte. Kapag natuloy yun, tapos na ang lahat para sa atin, sabi ni Arturo na halatang pinamumunuan ang grupo. Kailangan nating pigilan si Ferrer bago pa lumaki ang issue. Kung kaya nating kumbinsihin o takutin siya, iyon ang gagawin natin. Ngunit alam nilang hindi magiging madali. Kilala si Ferrer bilang matatag at matapang na lider at higit sa lahat, may suporta siya ng publiko. Samantala, si Ferrer naman ay mas lalong nagpakita ng determinasyon sa loob ng kanyang kumpanya. Ipinakilala niya sa Board of Directors si Ronron sa isang mas formal na pagtitipon. Mga kasama, ang taong ito ang dahilan kung bakit ako naririto. Huwag ninyong tingnan siya bilang dating pulubi. Tingnan ninyo siya bilang isang ama na nagtiis at nagsakripisyo. Simula ngayon, siya ang aking honorary advisor. Ang mga karanasan niya ay hindi matutumbasan ng kahit anong titulo. Natahimik ang silid. Ang ilan sa board ay nagpupunas ng luha. Ang iba namay napayuko bilang pagrespeto. Kahit pa may mga nagdududa pa rin, hindi na nila kayang salungatin ang determinasyon ng kanilang CEO. Nagsimula ring dumami ang mga imbitasyon kay Ronron mula sa iba't ibang sektor. May mga paaralan na nais siyang maging panauhing tagapagsalita upang magbigay inspirasyon sa mga kabataan. May mga simbahan na inimbitahan siya upang magbahagi ng kanyang kwento ng pagtitiis at pagbabago. Sa bawat pagkakataon na nagsasalita siya, lagi niyang binabanggit ang isang mahalagang aral. Hindi masama ang maging mahirap, pero mali ang mawalan ng dangal. Kung ano man ang mangyari, huwag ninyong hayaang mawala ang respeto ninyo sa sarili ninyo. Ang manasalitang ito ay paulit-ulit na pinapalakpakan at inuuwi ng mga tao bilang aral sa kanilang buhay. Habang lumalakas ang imahe ni Ronron, mas lalong nag-alab ang galit at takot ng kanyang mga dating kasosyo. Isa sa kanila ang nagbitiw ng salita. Kung hindi natin ito titigilan, malulunod tayo. Kailangang gumawa tayo ng hakbang. Ngunit kahit anong pananakot ang naisip nila, alam nilang mahirap nang pigilan ang pagbaha ng simpatya ng masa sa mag-ama. Ang bawat larawan, bawat kwentong lumalabas sa diaryo at telebisyon ay tila isang matalim na suntok sa kanila. Ang dating tahimik at nakatagong pasalanan, ngayoy nagsisimula ng mabunyag. Sa kabila ng lahat, si Ronron ay nanatiling mapagpakumbaba. Sa isang panayam, tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya ngayong muling bumabalik ang kanyang pangalan sa lipunan. Mahinahon siyang sumagot, "Hindi ako ang bida rito. Tang anak ko ang tunay na bayani. Siya ang nagbalik ng halaga ko. Ako, isang taong nagkamali at nadapa. Sa tulong ng pagmamahal niya, muli akong nakabangon." Sana po, sa kwento naming ito, makita ng bawat isa na walang sinuman ang dapat maliitin. At sa gabing iyon, habang nakaupo silang mag-ama sa veranda, pinagmasdan nila ang mga bituin. "Papa," wika ni Ferrer, "malayo pa ang tatahakin natin. Hindi ito matatapos sa simpatya ng mga tao. Kailangan nating tiyakin na ang hustisya ay makakamtan." Tumango si Ronron, bagamat may kaba pa rin. "Anak, handa na akong humarap sa lahat. Kung dati, pinili kong manahimik, ngayon ay hindi na. Basta't kasama kita, kaya ko na." Sa gitna ng dilim ng gabi, naramdaman nilang nagsisimula ng sumikat ang liwanag ng isang bagong bukas. Isang bukas kung saan ang dati pulubi ay ginagalang at ang anak niyang CEO ay hindi lamang lider ng negosyo, kundi simbolo ng tapang at pagmamahal. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang mga kaaway na nagpatumba kay Ronron noon ay tiyak na muling gagalaw at kailangan nilang maging handa sa susunod na unos. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas malinaw na ang kwento ni Ferrer at Ronron ay hindi lamang isang personal na muling pagkikita ng mag-ama, kundi isa ng pambansang usapin.
Ang mga balita tungkol sa kanilang buhay ay halos araw-araw lumalabas sa telebisyon, radyo at social media. Ang publiko ay nahahati. Marami ang humahanga sa tapang ng CEO na ipagtanggol ang ama niyang dating pulubi. Ngunit mayroon ding mga taong hindi mapigilan ang mapanuring tingin. Nagtatanong kung bakit ngayon lamang lumantad si Ronron at kung totoo ba ang lahat ng sinasabi. Para kay Ferrer, hindi mahalaga ang mga bulong ng iba. Ang mahalaga ay hindi na muling malalapastangan ang kanyang ama. Ngunit hindi natutulog ang mga dating kasosyo ni Ronron. Habang tumataas ang simpatya ng tao para sa mag-ama, lalo silang kinabahan. Sa isang pagpupulong nila, lumabas ang tunay na takot. Kung hindi natin mahahadlangan si Ferrer, mabubulgar ang lahat ng ginawa natin noon. Maaari tayong mawalan ng negosyo, posisyon at pangalan, wika ni Arturo. May isa pang sumabat, hindi lang negosyo ang nakataya rito. Kapag nagising ang publiko sa kasinungalingan natin, baka makulong pa tayo. Tahimik silang nagkasundo na kailangan nilang gumawa ng mas matinding hakbang. Hindi nila alam na mas pinatatag lamang nito ang paninindigan ni Ferrer at Ronron na ilantad ang katotohanan. Samantala, unti-unting nagbabago ang imahe ni Ronron sa mata ng lipunan. Sa bawat pahayag na ginagawa niya sa mga pagtitipon o panayam, palaging simple at direkta ang kanyang mga salita. Kung minsan, ang pinakamalaking kayamanan ng tao ay hindi pera kundi ang kakayahang magpatawad. Ngunit huwag nating kalimutan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagtakas sa katotohanan. Kailangan pa ring panagutin ang mga taong umabuso. Dahil dito, mas marami ang lalong humanga sa kanya. Ang dating pulubi na yon ay kinikilalang huwaran ng katatagan at dangal. Dumating ang isang espesyal na araw nang magdaos ng malaking pagtitipon ang Monteverde Holdings para ipagdiwang ang anibersaryo ng kumpanya. Dinaluhan ito ng mga kilalang personalidad mula sa negosyo at politika. Sa entablado, nakatayo si Ferrer at kasama niya si Ronron. Nang magsalita si Ferrer, matatag ang kanyang tinig. Ngayon, ipinagdiriwang nating hindi lang ang tagumpay ng ating kumpanya, kundi ang mga aral na ating natutunan. Ang tagumpay ay walang halaga kung hindi ito nakaugat sa katotohanan at respeto. At kung may itinuturo man sa akin ang buhay, iyon ay ang hindi kailanman ikahiya ang pinagmulan. Pagkatapos ay inakbayan niya ang ama at ipinakilala ito sa lahat bilang kanyang inspirasyon. Ang bulwagan ay napuno ng palakpakan at marami ang naluha sa eksenang iyon. Ngunit habang nagaganap ang pagtitipon, sa labas ng gusali ay naroroon ang mga dating kasosyo. Hindi sila pumasok, ngunit binabantayan nila ang lahat ng kaganapan. Isa sa kanila ang nagsabi, "Lalo tayong malulubog kapag patuloy siyang sumisikat. Kailangang may mangyari para mawala ang tiwala ng mga tao sa kanya." Ang mga mata nila ay puno ng galit at takot, ngunit hindi sila makahanap ng paraan na hindi lalong magdidiin sa kanila sa publiko. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makarating kay Ferrer ang mga balitang may gumagalaw laban sa kanila. May mga ulat ng paninira sa media, mga peking kwento na pilit ipinapakalat tungkol kay Ronron, na siya raw ay nagsusugal dati, na siya raw ay iniwan ang pamilya dahil sa sariling bisyo at kung ano-ano pang paninirang puri. Agad itong pinasinungalingan ni Ferrer sa isang press conference. Alam kong may mga taong pilit na binabaluktot ang kwento, ngunit wala kayong kayang ipakitang katibayan. Ang ama ko ay biktima ng kasakiman ninyo, at ngayon ay sinusubukan ninyong tapan ang inyong kasalanan. Hindi kami titigil hanggang hindi lumalabas ang buong katotohanan. Sa halip na masira, lalong lumakas ang suporta ng publiko sa kanila. Sa bawat pagsubok, si Ronron ay nanatiling tahimik at mapagpakumbaba. Isang gabi, habang sila'y nag-uusap ni Ferrer sa kanilang veranda,
nagbuntong hininga siya. Anak, hindi ko na akalaing mararanasan ko pang marinig ang palakpak at respeto ng mga tao. Noon, sapat na sa akin na mabuhay isang araw pa kahit walang kumikilala. Pero ngayon, ibinalik mo sa akin ang lahat ng iyon. Hindi ko man mabayaran ang lahat ng ginawa mo. Ipapangako ko na hindi na ako magiging mahina. Haharapin ko ang lahat ng darating basta't kasama kita. Hinawakan siya ni Ferrer sa balikat at tumugon. Papa, wala kang dapat bayaran. Ang presensya mo lang ay sapat na. Ang laban natin ay hindi lang para sa atin kundi para sa lahat ng taong inapi at ninakawalang boses. At mula roon, mas lalong lumalim ang koneksyon ng mag-ama. Ang bawat araw na lumilipas ay parang hakbang patungo sa mas malaking laban na alam nilang hindi maiiwasan. Ang mga dating kasosyo ay patuloy na nagbabalak, ngunit ang mag-ama ay handa na. Hindi na sila ang ronron na pulubi at ang batang iniwan sa nakaraan. Sila ngayon ay dalawang haligi. Ang isa, simbolo ng dangal na muling bumangon, at ang isa, simbolo ng lakas at katapangan na handang lumaban para sa tama. Ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay tiyak na puno ng unos. Ngunit dala nila ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayaman. Ang tiwala ng isa't isa at ang pagmamahal na matagal nang nawala, ngunit muling nabuhay. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas lalo pang naging abala si Ferrer sa paghahanda ng kaso laban sa mga taong nanira at nangloko sa kanyang ama. Hindi lamang mga abogado ang kanyang kinausap, kundi maging mga dating empleyado ng negosyo ni Ronron na ngayoy handa ng magsalita. Isa-isa nilang inilabas ang katotohanan tungkol sa panlilinlang na ginawa ng mga kasosyo noon. May mga dokumento ring lumutang, mga kontrata na pinapirmahan kay Ronron nang hindi niya naiintindihan at mga ebidensyang nagpapatunay na siya ay ginamit lamang para sa kanilang pansariling interes. Lahat ng ito ay naging pundasyon ng laban na pinaplano ni Ferrer. Habang abala siya sa kumpanya, si Ronron naman ay patuloy na nakikisalamuha sa mga tao. Hindi niya akalaing magkakaroon pa siya ng pagkakataong maging inspirasyon. Madalas siyang lapitan ng mga dating kapwa-pulubi at tinatanong kung paano niya nagawang bumangon. Simple lang ang sagot niya, dahil hindi ako sinukuan ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay lumaganap at naging paalala na kahit gaano kabagsak ang isang tao, may liwanag pa ring naghihintay. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya pa rin ang kaba. Alam niyang hindi titigil ang mga kaaway. Sa bawat araw na lumilipas, parang may mga matang nagmamasid at nagbabantay sa kanilang galaw. Isang gabi, habang naglalakad si Ronron palabas ng simbahan matapos dumalo sa isang misa, may dalawang lalaking hindi niya kilala ang lumapit. Hindi sila nagpakilala, ngunit ramdam niya ang malamig na intensyon. Ginoo, sabi ng isa, mas mabuting wag na tayong magsalita pa tungkol sa nakaraan. Ang katahimikan ay magdudulot ng kapayapaan, pero kapag ipinagpatuloy ninyo ang ginagawa ninyo, baka may mangyaring hindi maganda. Natigilan si Ronron at nakaramdam ng takot. Ngunit bago pa siya makasagot, umalis na ang mga lalaki at nawala sa dilim ng gabi. Kinabahan siya, ngunit hindi niya sinabi agad kay Ferrer. Dahil ayaw niyang dagdagan pa ang bigat ng iniisip ng anak. Ngunit hindi nakalampas kay Ferrer ang pagbabago sa kilos ng kanyang ama. Napansin niya itong laging nagugulat, madalas nakatingin sa malayo at tila nag-iingat sa bawat hakbang. Papa, may nangyayari ba? May tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Ferrer isang gabi habang sila'y nagkakape sa veranda. Hindi agad nakasagot si Ronron, ngunit kalaunan ay nagsalita. Anak, may lumapit sa akin, pinagbantaan nila ako. Sabi nila huwag na raw nating ipagpatuloy ang laban. Agad nagdilim ang mukha ni Ferrer. Papa, dapat sinabi mo kaagad. Hindi ako papayag na takutin kanila.
Ang ibig sabihin lang nito ay natatakot sila sa atin. At kapag natatakot ang kalaban, ibig sabihin ay nasa tama tayo. Pinangako niyang paiigtingin pa ang seguridad ng ama. May mga gwardiya ng laging nakatalaga sa paligid ng bahay at maging sa kumpanya. Sa kabila ng banta, hindi umatras si Ferrer. Lalo pa siyang nagpunyagi. Nagdaos siya ng press conference at diretsahang nagsalita sa publiko. Hindi kami titigil hanggat hindi na ibabalik ang dignidad ng aking ama. Ang mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng kanilang yaman at kapangyarihan ay hindi na muling makapagtatago. Ngayon, panahon na para ilantad ang katotohanan. Nagpalakpakan ang mga mamamahayag at marami ang sumuporta. Ngunit kasabay nito, nagpatuloy din ang paninira. May mga artikulo at kolum na pilit binabaluktot ang kwento. Sinasabing si Ronron daw mismo ang may kasalanan kung bakit bumagsak ang negosyo niya. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ng mga ebidensya at testimonya na hawak na nila. Sa mga sandaling iyon, si Ronron ay unti-unti nang natutong tumayo ng matatag. Sa bawat panayam na ibinibigay niya, hindi na nanginginig ang kanyang tinig. Sa halip, malinaw at matatag na ang kanyang mga salita. Hindi ko nais ang ganti. Ang nais ko lamang ay ipakita sa lahat na mali ang ginawa sa akin. Kung may aral kayong makukuha sa kwento ko, iyon ay huwag kailanman magtiwala ng bulag at huwag hayaang lamangan ng mga taong sakim. Ang kanyang simpleng pangungusap ay tumama sa damdamin ng maraming tao. Para sa kanila, isa siyang patunay na ang dignidad ng tao ay hindi nawawala kahit pagaano siya ibagsak ng kapalaran. Habang lumalakas ang laban, dumating ang isang araw na ipinatawag sila ng korte para sa unang pagdinig. Sa pagpasok nila ni Ferrer at Ronron sa bulwagan, napuno ng mga tao ang paligid. Mga reporter, mga taga-suporta, at mga taong nais lamang masaksihan ang kaganapan. Ang mga dating kasosyo ay naroroon din. Maayos ang bihis ngunit bakas ang kaba sa kanilang mga muka. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muli silang nagkaharap ni Ronron sa harap ng batas. Nang makita nila ang dating kaibigan at kasosyo na minsan nilang ginamit at iniwan, hindi nila makayang tumingin ng diretsyo. Samantalang si Ronron, bagamat may kaba, ay humarap ng may lakas ng loob. Katabi niya ang anak na ngayon ay kanyang sandidan. Sa loob ng korte, nagsimula ng ilahad ang mga ebidensya. Ang mga dokumento, testimonya at mga kwento ng mga dating empleyado ay nagsilbing matibay na sandata laban sa mga nagkasala. Sa bawat piraso ng katotohanan na lumalabas, unti-unting bumabagsak ang depensa ng mga kasosyo. At habang nagaganap ang lahat ng iyon, nakaupo si Ronron, tahimik ngunit puno ng damdamin. Hindi na siya ang pulubi sa kalsada na walang boses. Siya na ngayon ang taong muling nakakatagpo ng lakas upang manindigan, kasama ang anak na hindi siya pinabayaan. Ang laban ay malayo pa sa katapusan, ngunit malinaw na ang hustisya ay unti-unting lumalapit. Habang nagtapatuloy ang kaso, mas lumalalim ang tensyon sa magkabilang panig. Ang mga dating kasosyo ni Ronron ay patuloy na pilit na pinapakita sa publiko na sila'y inosente. Habang ang kampo ni Ferrer at Ronron ay mas matibay na naglalabas ng ebidensya. Ang korte ay punong-puno ng mga taong gustong masaksihan ang kasaysayan ng isang pulubi na ngayoy humaharap muli sa mga taong minsan nang bumagsak sa kanya. Sa bawat araw ng pagdinig, nakikita ng mga tao ang malinaw na larawan ng panlilinlang na nangyari noon. Ang mga kontratang pinapirmahan kay Ronron, ang mga testigong pinatahimik, at ang mga ari-arian na ipinagkait sa kanya ay isa-isang inilalantad sa harap ng hukom. Ngunit kasabay nito, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang ina ni Ferrer, na matagal nang hiwalay kay Ronron, ay biglang nagpakita. Matagal siyang nanahimik. Matapos iwan si Ronron noon, dala ng sama ng loob at hirap na naranasan. Ngunit ngayong lumalabas na muli ang nakaraan, pinili niyang harapin ito.
Lumapit siya sa bahay ni na Ferrer at Ronron. May halong kaba at pag-aalangan. Nang makita ni Ronron ang dating asawa, natigilan siya. Sa dami ng taong nakapanakit sa kanya, hindi niya inakalang muling makikita ang babaeng minsan niyang minahal. Tahimik lamang ang unang mga minuto, walang nagsalita. Ngunit puno ng bigat ang kanilang mga titig. Si Ferrer ang unang nagsalita. "Mama, bakit na yun lang?" Tumingin ang babae sa kanya, bakas ang lungkot sa kanyang muka. "Anak, nagkamali ako noon. Iniwan ko ang papa mo dahil sa takot, dahil sa galit. Hindi ko kinaya ang lahat ng nangyari, kaya tumakbo ako. Pero ngayon, nakita ko kung paano siya tumayo muli. At gusto kong humingi ng tawad." Napaluha si Ronron. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Matagal niyang hinintay ang araw na iyon, ngunit hindi niya rin akalaing darating ito. Mahina siyang nagsalita. "Nakita mo ba kung paano ako bumagsak? At ngayon, nakikita mo ako hindi bilang pulubi, kundi bilang taong muling binigyan ng halaga ng anak natin. Hindi ko alam kung kaya ko pa, pero kung ang pagpapatawad ang makakapagpatahimik sa lahat, hindi ako magdadalawang isip." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa unti-unting lumambot ang damdamin ni Ronron. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, pinili niyang magpatawad. Hindi natin mababago ang nakalipas, pero maaari nating ayusin ang natitira pang panahon. Napangiti si Ferrer sa gitna ng pagluha. Sa wakas, nakita niyang muling nagkakasama ang kanyang mga magulang. Kahit sa pinakasimpleng paraan lamang, hindi iyon nangangahulugang babalik sila sa dati, ngunit sapat na para maramdaman niyang may pagkakasundo na nangyari. Ang pamilya na minsang nagkawatak-watak ay may pagkakataong maghilom. Samantala, sa korte, mas lalong bumigat ang laban. May mga bagong testigo ang lumapit na nagsabing sila mismo ang ginamit noon ng mga kasosyo para palubugin si Ronron. Ang ilan sa kanila ay mga dating accountant at empleyado na pinilit manahimik kapalit ng pera. Ngunit na yung nakikita nilang matapang na lumalaban ang mag-ama, nagpasya silang magsalita. Sa bawat salitang kanilang binibitawan, lalo lamang lumulubog ang panig ng mga kasosyo. Ang depensa nila ay unti-unting nagiging mahina at halata na maging sila ay naguguluhan kung paano pa sila makakabangon mula sa mga ebidensyang inilalatag laban sa kanila. Ngunit sa gitna ng lahat, nanatiling mapagpakumbaba si Ronron. Hindi siya nagsalita ng galit sa korte. Sa halip, nang tanungin siya ng hukom kung ano ang kanyang hinahangad, malinaw ang kanyang sagot. "Hustisya po, hindi para makaganti, kundi para muling ibalik ang dignidad na nawala sa akin. Matagal na panahon akong nabuhay bilang pulubi, tinataboy ng tao, pinagtatawanan. Ngunit ngayon, nais ko lamang ipakita na kahit gaano kababa ang pinagmulan ng isang tao, may karapatan pa rin siyang marinig at igalang." Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ng lahat ng naroroon. Kahit ang mga nanonood ay napaluha, ramdam ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Pag-uwi nila, muling nagpasalamat si Ferrer sa kanyang ama. "Papa, sa bawat salitang sinasabi mo, mas lalo akong humahanga sa iyo. Hindi lang ako may isang ama, mayroon akong huwarang hindi bumitaw sa dangal." Mahigpit siyang niyakap ni Ronron at muling nagpaalala, "Anak, tandaan mo ang laban na ito ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para sa lahat ng taong walang boses. Para sa lahat ng minsang pinagsamantalahan. Ang panalo natin ay panalo rin nila. Sa mga araw na lumilipas, nagsimulang bumaliktad ang mga opinyon. Ang mga taong dati nagdududa sa kwento ni Ronron ay ngayon ay humahanga na. Ang mga pahayagan at balita ay mas naging pabor sa kanila. Ngunit kasabay nito, mas lumalakas din ang takot at galit ng kanilang mga kaaway. Hindi na nila kayang pigilan ang pagbubunyag ng katotohanan at nararamdaman nila ang bigat ng nalalapit na pagkatalo. Ngunit para kay Ferrer at Ronron, hindi na yun mahalaga. Ang mas mahalaga ay nagawa nilang buuin muli ang pamilyang minsang nawasak at nagawa nilang ipakita sa lahat na ang hustisya
Kahit minsan ay natatagalan, ay dumadating din sa tamang oras. Nang sumapit ang isa sa pinakamahalagang araw ng paglilitis, hindi na mapigilan ang dami ng taong dumalo upang masaksihan ang mga pangyayari. Uno ang bulwagan ng korte, mula sa mga mamamahayag hanggang sa mga ordinaryong mamamayan na gustong makita ang kasaysayan ng isang pulubi na muling tumindig laban sa mga umapi sa kanya. Si Ferrer at Ronron ay sabay na pumasok, nakasuot ng simple ngunit malinis na damit. Walang kayabangan, walang pagpapakitang tao. Ang tanging dala nila ay ang katotohanan at ang paninindigan na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang yaman. Sa kabilang panig, dumating ang mga dating kasosyo. Magagara ang kanilang kasuotan, dala ang mga abogado at tagapayo. Ngunit kahit anong ayos at kumpiyansa ang panilang ipinapakita, bakas sa kanilang mga mata ang kaba. Ramdam nilang hindi na sila nasa ligtas na posisyon. Ang mga ebidensya at testimonya ay malinaw na bumabaliktad sa kanila. Kahit ang publiko ay nagsisimula ng lumapit sa panig ni Ferrer at Ronron, ang dating imahe ng kapangyarihan nila ay unti-unti nang naglalaho. Nang magsimula ang pagdinig, isa-isa na muling inilatag ang mga ebidensya. May mga dating accountant na nagsalaysay kung paanong pinapeke ang mga kontrata at kung paanong ginamit ang pangalan ni Ronron para sa mga kasunduang siya mismo ay hindi naiintindihan. May mga dating empleyado na umamin na pinilit silang manahimik kapalit ng pera. At sa bawat salitang lumalabas mula sa mga bibig ng mga testigo, lalong lumulubog ang depensa ng mga kasosyo. Ang kanilang mga abogado ay pilit na lumalaban, pero hindi nila maikubli ang bigat ng katotohanan. Nang dumating ang pagkakataon na tanungin si Ronron, tumayo siya ng mabagal. Halos nanginginig ang kanyang tuhod, ngunit hindi ang kanyang tinig. Ako po si Ronron Monteverde. Oo, bumagsak ako noon. Oo, naging pulubi ako sa kalsada. Ilang taon akong pinagtawanan, tinaboy at ininsulto ng mga tao. Pero hindi ko kailanman nakalimutan ang dignidad ko. Ang mga taong ito, sabay turo sa mga kasosyo, sila ang nagdulot ng pagbagsak ko. Ginamit nila ang tiwala ko, niloko ako at iniwan akong walang-wala. Ngunit ngayon, hindi ako nakatayo dito para maghiganti. Nandito ako para ipakita na walang tarapatang tapakan ang sinuman, gaano man siya kaliit o gaano man siya kahina. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mayaman at makapangyarihan. Ang hustisya ay para sa lahat. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga tao, maging ang hukom, ay nakinig sa bawat salita. Marami ang napaluha at ang ilan sa mga naroroon ay napayuko sa kahihiyan na para bang sila mismo'y naging bahagi ng lipunang minsang tumalikod kay Ronron. Nakita rin ng lahat ang reaksyon ni Ferrer. Nakatingin siya sa kanyang ama na puno ng pagmamalaki. Sa kanyang mga mata, hindi na niya nakikita ang pulubing itinaboy ng mundo, kundi isang amang muling tumindig na may lakas at tapang. Sa huling bahagi ng pagdinig, nagbigay ng pahayag si Ferrer. Ang laban na ito ay hindi lang para sa aming mag-ama. Ito ay para sa lahat ng boses na pinatahimik, para sa lahat ng taong ninakawan ng karapatan, at para sa lahat ng nagdusa dahil sa kasakiman ng iilan. Hindi kami titigil hanggat hindi lumalabas ang hustisya. At kahit ta kami sirain ng kasinungalingan, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Ang kanyang tinig ay malakas, puno ng autoridad at nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng nakarinig. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga tao sa labas. May mga palakpakan, may mga luha, at may mga sigaw ng suporta. Ang mga dating kapitbahay ni Ronron na minsang nagtaboy sa kanya, ngayon ay lumapit at nagsabi ng kanilang paghingi ng tawad. Patawarin mo kami, Ronron. Hindi ka namin tinulungan noon. Nakakahiyaman pero natakot kami at sumabay sa mga nanlilibak sa'yo. Tahimik nang umiti si Ronron at mahina niyang sagot, napatawad ko na kayo.
Ang mahalaga ngayon ay ang aral na natutunan natin. Habang papauwi, hindi napigilan ni Ferrer na sabihin sa kanyang ama, "Papa, nakikita mo ba? Ang dignidad mo ay bumalik na. Hindi na nila kayang apihin ka muli." Napatango si Ronron, ngunit may ngiti ng kapayapaan sa kanyang labi. "Anak, hindi ko inakalang darating pa ang araw na ito. Pero salamat sa iyo, natuto ako muli na may halaga pa rin ako. At kung ito man ang huli kong laban, sapat na sa akin na ipakita sa mundo na kahit ang pulubi sa lansangan ay may karapatang igalang." At sa gabing iyon, habang nakatanaw sa mga bituin, tahimik na nagpasalamat si Ronron sa lahat ng nangyari. Hindi pa tapos ang kaso ngunit ramdam na niya ang bigat ng tagumpay. Ang kanyang dignidad na matagal nang ninakaw ay unti-unti nang naibabalik. At ang anak na minsan niyang iniwan, ngayon ay kanyang sandigan at katuwang. Sa kabila ng lahat, malinaw ang mensahe. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal, respeto at dangal na pinaninindigan. Dumating ang araw ng hatol at ang buong lungsod ay ila nakatutok sa korte. Sa mga nagdaang linggo, naging laman ng balita ang kaso ni Ronron at Ferrer laban sa mga dating kasosyo. Ang kanilang laban ay hindi na lamang personal na paghahanap ng hustisya, kundi naging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng taong matagal nang pinagsamantalahan at inapi. Sa paligid ng korte, daan-daang tao ang nagtipon, hawak ang mga plakard na may nakasulat na hustisya para kay Ronron at katotohanan ang mananaig. Ang mga tao ay hindi na lamang nanonood. Sila mismo'y naging bahagi ng laban. Sa loob ng bulwagan, nakaupo si Ronron sa tabi ng anak. Tahimik siyang nagdarasal, hindi para sa kapahamakan ng kanyang mga dating kasosyo, kundi para sa paglabas ng katotohanan. "Anak," bulong niya kay Ferrer, "anumang mangyari, ang mahalaga ay hindi na tayo nagkulang. Ginawa na natin ang tama." Pinisil ni Ferrer ang kamay ng kanyang ama. "Papa, ito na ang araw na makakabawi ka. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng taong tulad mo." Nang magsimula ang paglilitis, binasa ng hukom ang mga ebidensya at testimonya. Ang bawat kasulatan, bawat kwento ng mga dating empleyado at accountant, at bawat dokumentong nagpapatunay sa panlilinlang ay isa-isang muling tinalakay. Ang depensa ng mga kasosyo ay halos hindi na makahanap ng sapat na sagot. Halata sa kanilang mga mukha ang matinding takot. Sa huli, matapos ang mahabang pagbasa, tumayo ang hukom at nagbigay ng hatol. Sa bisa ng mga ebidensya at mga salaysay na walang bahid ng pagdududa, ang korte ay nagpasya na ang mga akusado ay may sala sa kasong pandaraya, panlilinlang at iligal na paggamit ng kapangyarihan. Ang mga akusado ay hinahatulan ng pagkakakulong at pagbabayad ng lahat ng ari-arian na kanilang ninakaw. Ang salitang iyon ay parang dagundong na nagbalaktak at nagpaluha sa lahat ng naroroon. Nang marinig ni Ronron ang hatol, bumagsak ang kanyang luha. Hindi iyon luha ng galit kundi ng matinding ginhawa. Matagal siyang nanahimik, matagal siyang tiniis ang panlalait at sakit, ngunit ngayon, sa wakas ay bumalik ang kanyang dignidad. Ang mga taong minsang nag-apak sa kanya ay ngayon ay mismong nakayuko sa harap ng hustisya. Yumatap siya sa kanyang anak. "Anak, salamat. Kung wala ka, hindi ko mararanasan ang araw na ito." Ngunit ang sagot ni Ferrer ay puno ng damdamin. "Papa, kung wala ka, wala rin ako rito. Hindi kita inilaban dahil ama kita lang. Inilaban kita dahil karapat-dapat kang igalang." Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng napakaraming tao. May mga bulaklak, may mga palakpak, at may mga sigaw ng tagumpay. Ang ilang taong minsang nanira kay Ronron ay lumapit at humingi ng tawad. "Patawarin mo kami. Noon nilait ka namin, tinaboy at pinagtawanan. Hindi namin alam ang totoo." Tahimik na ngumiti si Ronron at tumugon. Ang pagpapatawad ay mas mabigat kaysa sa galit. "Napatawad ko na kayo. Ang mahalaga ay natuto tayo.
Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat na hindi malilimutan ng lahat ng naroon. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula nang bumalik ang mga ari-arian na ninakaw sa kanya. Ngunit higit pa sa material na bagay, ang tunay na naibalik ay ang kanyang pangalan at dignidad. Hindi na siya ang pulubing tinataboy sa lansangan. Siya ngayon ay kinikilalang huwaran ng katatagan. Isang taong bumagsak ngunit muling bumangon. Naging panauhin siya sa mga paaralan at simbahan. Nagbigay ng mga talumpati tungkol sa kahalagahan ng respeto at dignidad. Madalas niyang sabihin, huwag kayong matakot na bumagsak. Ang mahalaga, bumangon kayo at huwag hayaang tapakan ng iba ang inyong pagkatao. Para kay Ferrer, hindi natapos ang laban sa korte. Pinangarap niyang ipagpatuloy ang aral ng kanilang karanasan. Nagtayo siya ng foundation na tumutulong sa mga pulubi at mga taong nawalan ng tahanan. Pinangalanan niya itong Monteverde Foundation for Dignity and Hope bilang pagpupugay sa kanyang ama. Si Ronron ang nagsilbing inspirasyon at simbolo ng bawat proyekto. Sa tuwing nakikita niya ang mga taong natutulungan ng kanilang foundation, hindi niya mapigilang ngumiti. Sa isip niya, kung dati ako'y isang pulubi sa kalsada, ngayon ay instrumento ako ng pagbabago para sa iba. Ngunit higit pa sa lahat ng iyon, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagbabalik ng isang pamilyang minsan nang nagkawatak-watak. Ang dating mag-asawa na naglayo dahil sa hirap, ngayon ay muling nagkita at nagkapatawaran. Hindi man sila bumalik sa dati, nagkaroon sila ng respeto at pagkakaunawaan para sa isa't isa. Si Ferrer naman ay mas naging buo bilang tao. Hindi lamang siya isang CEO na iginagalang sa negosyo, kundi isang anak na ipinagmamalaki ng buong bayan dahil sa kanyang tapang at pagmamahal. At sa isang tahimik na gabi, habang magkasama silang nakaupo sa veranda ng kanilang tahanan, tumingin si Ronron sa kanyang anak. Ferrer, salamat sa lahat. Hindi ko akalain na darating ang araw na muling igagalang ako ng tao. Ang akala ko mamamatay akong pulubi, ngunit dahil sa iyo, namatay ang pulubi sa akin at muling nabuhay ang taong may dangal. Yumakap si Ferrer sa kanyang ama. Papa, hindi na muling mawawala ang dangal mo. Hanggang sa huli, ipagmamalaki kita. At doon nagtapos ang kwento ng isang pulubi na minsang pinagtawanan at tinuligsa, ngunit sa huli ay naging simbolo ng pag-asa at katotohanan. Ang aral na iniwan nito ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa kakayahang tumayo sa gitna ng pagkabagsak at sa tapang na ipaglaban ang sariling dangal. Sa puso ng lahat ng nakasaksi sa kanilang laban, hindi na kailanman malilimutan ang pangalan ni Ronron Monteverde, ang pulubing muling bumangon at naging huwaran ng lipunan